Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now, guys? Hello, can you hear me? Hello, mic test. Hello, 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 hello. Bilis, dumating agad. Small, large, larger. Meron tayo ditong buds na small tsaka large para sa tenga nyo. Tapos meron din naman tayong USB-C para sa pang charge. At ito na mismo yung product na napakaganda. Yo guys, what's up? So ngayon, we are going to test sounds and latency. So, connect ko muna siya sa aking PC kasi di ko siya mako-connect sa aking phone kasi gamit ko yung phone pang video. Pero mamayang mic test ko, connect ko to sa aking phone tapos malalaman nyo kung gaano kaganda yung kanyang mic. So, connect na natin siya tapos i-review ko kung gaano kaganda ang kanyang sound. Ang kanyang name is Soundcore R50INC. Kanina nung na-open siya, ang ganda na natunog niya, meron siyang echo. Kung compare ko siya dito sa aking Moondrop MC2, kung 10 to, ito 9.9. Kung 10 to, siguro ito mga nasa 8 na. So, connected na yung dalawang tenga ko. Tapos, makikinig ako ng music. Kung curious kayo ano yung light na ginagamit ko, reflection lang yan ito. So, para makita nyo kung ano yung papanoorin natin. Wag na. So, makinig tayo ng music. 8K music! Kagi, dumadagundong. Parang nakikinig ako ng live kay Bruno Mars. Pwede rin kayo gumamit ng mga effects sa kahit anong app, mga equalizer app pa tawag doon. Try natin itong music. Medyo may konting delay lang siya. Ewan ko kung pwede paguhin yung kanyang latency. Sound latency, hindi ko alam kung ngayon ba tawag doon. So, okay naman yung kanyang sounds. Dumadagundong. Compare nga dito, kung 10 to, siya 8. Tatry ko i-max yung volume. Max na pala yun. Bale, may bass boost siya. Try natin itong Maroon 5 Girls Like You Dolby Atmos 7.1 channels. So, rinig na rinig ko yung guitar niya. Bale, yung sound parang umiikot dito sa akin. Ating surroundings, katulad nga nitong MC2 ko na earphone. Ang maganda dito, wala na sa gabal. Tapos, masasabi ko lang maganda yung sounds niya kasi once na i-pause mo, meron siyang echo na pawala. Di siya yung parang bigla lang yung stop like, masyang, basta ganun, maganda siya. Kayo na lang. Bilhin nyo na lang para matry nyo pero for me maganda siya. And I try my best to do this, so please hear some comparison. So, okay yung sounds niya. Okay din yung bass, malakas. Then, yung max niya, super lakas. Super ganyan niya for listening music. And also, kung mag-edit ka, hindi siya advisable since medyo may delay. Pero once na i-open mo yung game mode, siguro para sa akin pwede mo na siyang gamitin sa editing pero hindi sa mga editing like maselan sa mga audio or video yung mga sounds nun since may konting delay pa rin siya. Pero pag sa mga simpleng editing lang na may sound, okay na okay siyang gamitin. Sa gaming naman, okay din siya since hindi siya ganong delayed and hindi ganon kaano yung latency niya. Kaya okay na siya sa gaming since maririnig mo yung footstep, yung gunshots if you're playing shooting games. And so here's the example without using the game mode.
here's the example using the game. Kaya ng params ka. And also this example using the game mode and not game mode in games. Okay, ito yung quick tutorial kung paano gamitin yung kanyang app at ano yung mga features. So first, install mo muna siya. Punta ka sa Play Store and search Soundcore. Pindutin mo lang yan and then click install, then open mo. After mo open, i-connect mo na yung device na R50INC sa yung phone. After that, ang una mo gagawin is add device and then piliin mo yung R50INC. And then once connected ka, click mo lang yung device na ginagamit mo. And then, ito yung mga features niya. Una, punta muna tayo sa ambient sound. First, itong noise cancellation. Itong noise cancellation, minimize niya yung noise galing sa surrounding mo. Tapos meron siyang mode, adaptive A and C. Ito, depende sa lakas or hina ng surroundings mo, yung pag na noise cancellation niya. Tapos meron din namang manual mode. Tapos merong 1, 2, 3, 4 to 5 siya na level kung paano niya ino-noise cancellation. Tapos meron din namang multi-scene A and C. Kunyari, magta-transport ka, nasa travel ka, pwede mo yan pindutin, o kaya outdoor, o kaya indoor. Pero ang madalas kong gamitin is adaptive INC kasi depende siya, tapos nag-a-adapt siya depende kung nasaan ka. Tapos next naman itong normal mode na normal lang, parang normal ka lang nakasuot ng earphone kasi marinig mo labas, marinig mo rin kung ano pinapakinggan mo. Tapos ito namang transparency mode. Ito, para kang merong mini hearing aid kasi kung ano yung naririnig mo sa labas, ayun din yung maririnig mo. Like, naririnig noong earphone mo yung labas, tapos pinaparinig niya sa'yo ng mas malakas. For me kasi mas malakas siya kaysa sa normal eh. Kasi, halimbawa, may nagsasalita sa harapan mo. Diba, normally, pag naka-earphone ka, di mo siya ganun marinig. Pero pag naka-transparency mode ka, maririnig mo siya kasi yung audio niya pumapasok sa earphone tapos maririnig mo. Tapos next naman natin ay itong sound effects. Itong sound effects, let's say na ito yung equalizer niya kasi meron siyang iba't ibang mode. Tapos napakarami niya pag click mo yung more. Kasi iba-iba yung maririnig mo depende sa trip mong sound. Tapos meron din siyang customize. Tapos meron din siyang 3D sound. If gusto mo siya i-enable, mas maganda kasi mas yung sound niya surround. And then meron din ditong controls na pwede mong i-customize yung controls every AirPod like sa left and right. Kunyari pag single tap lang pwede mong ibahin yan like as volume, next, previews. Meron din naman sa right. And then dito naman tayo sa gaming mode. Itong gaming mode naman, hindi na masyadong delay yung sounds niya. Like, maririnig mo ng footstep. Pero hindi siya sobrang kuha. Pero may delay pa rin. Pero okay naman na. Tapos, i-on mo lang siya. Okay din to sa editing, katulad ng pinakita ko kanina. Pero mas maganda wired if yung ina-edit mo is more on audio. Then, punta naman tayo sa kanyang settings. So, meron siyang fit test. Malalaman mo dito kung ano yung mas bagay sa tenga mo if yung large or small na bud. And then dito naman sa prompt to, pwede mo on off yan kasi meron siyang sound if itatouch mo siya tapos kung low battery na siya. Tapos itong dual connection, pwede ka mag-connect to device at once. Then dito naman sa auto power off, pwede mo customize kung kailan siya mamamatay agad. And then dito sa find device, pwede mong apply yan if hinahanap mo yung device, pero make sure na hindi mo to gagawin while nakasaksak sa tenga mo kasi sobrang pining niya at sobrang lakas niya. Kaya makita mo talaga siya. Ito yung kanyang device name. And then sa update firmware, make sure na i-update mo to once may update kasi mas maganda pag updated yung app. And that's all sa kanyang app. Kaya now, proceed na tayo sa comfortability. Hindi rin siya nalalaglag agad. Tingnan niyo. Like mag-headbang ka. Hindi siya malalaglag. Pag away ka sa labas o kaya nagja-jogging ka, hindi siya malalaglag. Hinabol ka kunyari na magnanakaw. Hello? Nandiyan na. Okay din siya pag manonood ka ng movie like chill. Lalo na kung yung movie may 3D sound na tawag doon, yung parang umiikot siya. Tapos mag-isa ka lang nakaganyan. Tapos kanyari merong bubulong. Kaya nanonood ako movie ganyan. Tapos bigla may bubulong sa gilid mo.
So guys, ito yung malupit eh. Ang ganda ng pagka-magnet niya. Tapos hindi rin siya kasyang-kasya sa wallet niyo, pati sa inyong bulsa. Tapos mabilis din siya mag-charge at ang maganda dito, totoo yung sinasabi nilang 10 hours mo siya magagamit without charging. Tapos 40 hours naman pag charge mo siya dito, like palitan sila. Halimbawa ito muna, tapos after 5 hours ito naman, tapos charge mo ng kabila. And next proceed naman tayo sa kanyang resistance. So sabi meron siyang IPX5 water resistance at pwede mo itong gamitin kasi kaya niya yung mga pawis, tas yung mga ambon. Then pwede siya po mag-workout ka. And also meron din siyang dust resistant. Kaya kung maalikabok yung bahay nyo, bagay na bagay ito sa inyo. So, ang next naman natin ay ang kanyang special feature na nagustuhan ko, which is yung pwede mo gawing stand yung mismong case. Ang gagawin mo lang, ibabaliktad mo siya, then bubuksan mo yung ito, yan, buksan mo lang yan, then pwede mo na ilagay yung phone mo para meron kang stand while you are watching some movie. So, syempre, as usual, pag mga gantong earphone, 10 meter lang yung pinakalimit niya, and then pag meron mga pader dun sa pinagkukonikan niya, like may harang, hindi siya ganong ang kanyang signal, kaya dapat malapit ka lang lagi sa phone mo. And now ito na tayo sa pinaka-inaabangan ng lahat, ang mic test. So now let's start. Here's how it sounds using the mic of Space Travel. And here's how it sounds using the mic of MC2 cable with mic. Hello, mic test. And here's how it sounds using this mic. My wireless mic, and here's how it sounds when it's clipped. And now let's try the product that we're currently reviewing. Here's how it sounds using the Soundcore R50i MC. Hello, mic test. Hello. I think this is good for vlogging and also meetings since it has AI features na ginagawa niya ng way para mas maging malinaw yung audio natin. And siguro for vlogging, super okay na nito. Katulad nung mga iba kong earphones since meron namang software for audio recording. Here's how it sounds using the raw mic. And now let's try to add the CapCut voice enhancer feature. So guys, ito naman yung may gamit na tayong effect sa ating boses na enhancement from CapCut. So, good na good siya for vlogging. For me, worth it naman yung price niya since napili ko lang siya for 899 na ang original price niya is 900 plus pero nabili ko lang siya for 800 plus. Worth it siya kasi okay yung sounds niya, okay siya habang nag-work ka or nakikinig ng musik. Pwede rin siya outside when nag-workout ka or nag-jogging ka kasi di naman siya nalalaglag. Unlike sa ibang earphone na once na mabigla mo siya ng force na once na gumalaw ka bigla na lang siya malalaglag. Kaya okay siya sa price niya. Bili na kayo tsaka mag-subscribe na rin kayo if nagustuhan niyo yung video na to. Please.